Okay, Boss Jeffrey, ito na po yung binili niyo pong sarili kong unit na H155-3A2. So sa mga oras na to ay tinetesting natin siya bago i-ship. So, nakasalpak na yung aking ito yung mini hyperbolic. Naka-connected siya sa sa number 1 at number 4. Tapos ito, medyo nakalimutan ko na ito, basta sa bandang 5G antenna to. So, ito kasi yung sa 4G and 5G. So, pinagsasabi 4G and 5G to. So, tapos dito literal na 5G connection niya or parang 5G SA. So, kapag wala to, natural magiging naging 4G. So, subukan natin itong nakasalpak halos lahat na nakadirekta sa IPEX connection o sa mismong motherboard niya. So, nasakripisyo ko yung dati yung internal antenna niya. So, para pag tinapon ko na yun. So, ngayon naka-literal, naka-direct sa motherboard. So, okay, speed test tayo. Ito pala, signal parameters muna tayo. So, okay, so sa 5G SINR 24 dB, tapos sa 5G SINR 8 dB. So okay, no, tapos sa dalawa apat. Bali apat siya, no? Okay, speed test tayo. Ayan. Pwede siya pumalo ng mga 340, 350 or 340. 342, okay. Pero sa upload, ayan. Palagay ko 2 ports lang sapat na yun. Subukan ko lang itong gawing 7 ports or 6 ports. So, subukan natin tanggalin yung itong nasa hilerang 5G. So, matitira lang connection ay nasa 4G at 5G. Palagi yung baksak nito 4G. Pero tignan natin. So, signal parameters. Meron pa rin siya 5G. So, ngayon po yung 10 dB. Tapos 24 dB pa 5G. Subukan natin na speed test. Natira lang yung mismong mini hyperbolic. Pero ganun pa man, malakas pa rin, no? Medyo may nagbago sa upload pero tataas pa rin yan. Okay, compare natin siya sa Okay, compare natin siya sa okay, itong 342 6 ports ng 6 na cable antenna, no? 342 tapos 20 Mbps upload. Tapos nung tinanggal natin yung sa hileran ng 5G or yung apat na ports, tinanggal natin apat na ports ay naging 337 tapos 11 Mbps upload. So okay, subukan natin yung walang outdoor antenna. Tinitiyak ko garantisado mawawala connection dito since
nasakripisyo ko yung internal niya. So literal na nakadirekta na to. So ayan, kung meron man signal, siguro ko konti lang yun. So signal parameters, ayun, bumaksak na siya. Marahil doon nawalan ng tuluyan ng connection or 4G parameters na titira. 4G nga, bumaksak sa 4G. So maybe mawawalan ng tuluyan yan kasi alam ko wala na, halos na pababa na. Parang may kumakapit na 5G pero sa parameters niya (4G). So subukan natin mag-speed test. Palagay ko wala tong respond. So literal walang respond kapag walang nakasalpak na antena. Kasi nga naka-direct na lang, wala yung mismong built-in niya. So optional na lang magnetic base antenna or yung antenna stick gaya ng antenna stick ng Suncom or mga, basta alam niyo na mga Wi-Fi antenna stick, pwede yun. So naging red light na siya, tapos ito, punta tayo sa dashboard ulit. Then wala na connection. Na kailangan talaga mag-outdoor or indoor antenna stick. Okay, tested na po ito. So tignan sa pagbili nitong Suncom tuloy, sorry, ng PLDT Home Wi-Fi H155-382. Parang